Magandang araw sa inyong lahat. So for today's video, another review na naman tayo. And this is connected with my previous video about the Acer eMachines 550 watts. But for today, we are going to check the 1000 watts 80 plus gold. So tara, samahan nyo ako. Alamin natin kung sulit ba siya sa presyo niya. So yan, simulan natin sa ating unboxing. So yung box niya mas malaki kesa doon sa 550 watts na nauna kong review. So tanggalin natin yung outer box niya. Yan. Okay. Then dito sa gilid, dito nyo mapapansin merong cutout dyan. So tatanggalin nyo lang yan. Then open na natin yung ating box. So dito bubungad sa atin yung manipis na styrofoam. Ayan. And then yung ating unit. Oh, 'di ba? Maganda yung ating unit. Okay. So meron din tayong extra cables and screw, and then yung kanyang user manual. Dito naman pag open natin, dito meron tayong power cable. Yan. Ayusin natin. Then ito, for sure ito yung mga cables niya. Yan, check natin. Okay. Yan. So check naman natin yung ating system unit. So dito yung Acer eGadgets, dito yung kanyang branding, and then dito naman sa part na ito is yung kanyang spec. So kung makikita nyo, nag-complement din itong sticker na ito. So tingnan naman ang baliktad. So ito, yan, dito natin makikita yung 24 pin, yung CPU PCIe, yung 12 plus 4 pin for higher end na mga graphics card, SATA and Molex. Yan, nandito yan lahat. And then tingnan naman natin dito, nandito yung ating power switch, yung kanyang socket, and then yung mesh. Tingnan naman natin yung cables niya. So kung mapapansin nyo, mas manipis siya tsaka mas flat compared dun sa 550 watts. So this is a SATA cable, I believe 6. Yeah, 6 nga. And then ito naman yung ating 24 pin. Yan, so mas pulido. And then we have the SATA Molex, bali 3 connector na SATA Molex. Ito naman is yung ating PCIe CPU 8-pin connector. And then lastly yung ating 12 plus 4 pin for higher end na mga graphics. Yan. So kompleto. Dito naman ay sinubukan nating i-check yung components ng ating unit. Kaso nga lang hindi nakisama sa atin yung screw. Kaya naghanap na lang tayo sa online ng reference para makita natin yung components. So in person guys, sobrang laki, or hindi naman ganun kalaki, pero mas malaki talaga yung components ng ating 1000 watts over the 550 watts variant. And kung mapapansin nyo, dalawa na rin yung capacitors niya. So pag-usapan naman natin yung final thoughts ko dito sa product na ito. So in terms of quality build, sobrang ganda niya, wala akong masabi. And yung sa components niya, kung mapapansin nyo, if i-compare natin siya kay 550 watts, mas malalaki talaga yung components niya. That means to say, talagang kaya niya mag-handle ng bigger loads. Now, if you have a system na kumukonsumo ng 650 watts or 550 watts below, I know this is an overkill. Pero if try to think of this, mas makakahinga or hindi mai-stress masyado yung PSU natin or yung power supply natin. Kumbaga meron pa ring margin. So tanggalin na rin po natin yung myth na dahil sa 1000 watts yung ating power supply is 1000 watts na yung magiging konsumo niya. Hindi po ganun yun. So nagdidepende pa rin siya sa consumption ng pinaka-system unit natin. So kung 500 watts yung konsumo ng system unit, 500 watts lang din po ang kakainin sa kuryente natin. So in terms of efficiency, pasado po siya. Nandun siya sa 80 plus ratings. Pwede po natin i-check online sa website. Disclaimer lang po, hindi siya dumaan ng stress test unlike sa mga review ni Caltesless. And as what I've mentioned before sa video ko, hindi pa rin po siya updated as of today. So sa price naman ng ating product, nabili ko siya around 2,500, which is naka-sale po siya at that time. Pero yung normal price niya is 5,000 or 6,000. Ilalagay ko po sa link yung sa description yung link for the pricing and availability.
At kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, like, at i-hit ang bell icon para updated kayo sa mga videos ko. Salamat po.